Okay. Purihin ang Panginoon, magandang umaga sa ating lahat. Sumati ng biyaya ng Panginoon sa araw na ito. Natin po na nagbigay ng panahon sa Kanya. Tayo po ay tumatalakay sa aklat ng Romans, no? Isa sa pinakamahirap na mga pagtalakay. Tayo po ay nasa chapter 8 na. Natapos natin ang chapter 1 to 7. Ngayon, tayo ay papasok sa mga bagay na spiritual. Ito ay ang pamumuhay ayon sa Espiritu. At ito ay isang magandang pagbubukas isip sa atin na ito talaga ang dapat nating masterin. No? Ang buhay ayon sa Espiritu. Saglit tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa araw na ito, sa pagkakataon pinagkaloob sa amin, sa buhay at kalakasan na iyong ipinagkatiwala. Gamitin namin ito, Panginoon, upang malaman po namin ng pa ang katotohanan ng iyong masalita. Isin mo muna po ang aming puso at isip upang malaya itong lumunggap ng biyayang buhat sa iyong Espiritu. Guide us and bless us in Jesus' name. Amen. 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 Ayan. So tingnan natin ang sinasabi sa verse 1 ng chapter 8. Sabi, kaya nga, hindi na hahatulang maparusahan ang nakipag-isa kay Kristo Jesus. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Verse 3. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa kalikas na kailangan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan at sa anyong iyon hinatulan niya ang kasalanan. Ginawa niya ang lahat ng ito upang ang hiningi ng kautusan ay maisakatuparan sa atin na namumuhay sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Ito ang isa sa mahirap unawain, no? Sapagkat itong binasa natin, lahat ng binasa natin dito, wala po ito sa Old Testament. Sa Old Testament po kasi, hindi po ba nagbigay ng batas o kautusan ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Moses. At ang trabaho po ng kautusan o ng batas ay gabayan ang mga taong namumuhay ayon sa Panginoong Diyos. Ayan, yun. Yun yung trabaho ng law, kautusan. Sa pamamagitan nun, sige, ano natin? Sa pamamagitan po nun, yung sumasampalataya sa Panginoong Diyos, na sa totoo lang, sila po una yung mga Hudyo. Ano po? Hindi ka pwedeng sumunod sa Panginoong Diyos na wala kang guidance. Na wala kayong pinag-usapan. At sa pamamagitan po ni Moses, nung time na yun siya po yung lingkod ng Diyos, sa pamamagitan niya, nakuha o ibinigay ng Diyos, sa pamamagitan ni Moses, yung kautusan. Ano-ano ang kautusan? Ito po ay hindi lamang po sa paraang spiritual, halimbawa yung moral, no? Meron po, ang kautusan nito, sakop po niya ang buong pagkatao natin. Ang buong pagkatao ng mga Hudyo noong time na yun. Paano sila kakain, paano sila sasamba, marami. May dietary law sa tinatawag, may worship law, lahat ang dami po niyan. Yun ang hindi naiisip ng iba na yung kautusan hindi lang moral, no? Hindi lang patungkol sa pagpatay, hindi lang patungkol sa pangangalunya na alam natin doon sa Ten Commandments, hindi lang po ganun, kompleto po yun. Ibig sabihin, sakop nito yung lahat ng gagawin mo dapat ayon sa batas. Bakit po ganun? Sapagkat gusto ng Panginoong Diyos, uniform, pare-pareho. Tandaan po ninyo, yung unang tinawag ng Panginoon ay isang pamilya. Pamilya po yun. At sa pamilya, mahalaga po na meron po batas na umiilan doon para yung isipan ng ama, yung isipan ng anak, yung isipan ng ama, ng ina, ng anak, at lahat ng nasa sambahayan, pare-parehas po. Kasi pag hindi po yan nakakaroon ng pagkapare-parehas, doon po nakakaroon ng
kasalanan. Ano po ang ibig sabihin ng kasalanan? You miss the point. Merong itinakda, hindi mo ginawa. Yun ang hindi naiintindihan. Kasi nga sa kasalukuyan nating katayuan ng pamilya, dahil tigit sa panahon itong generation ito, lumalabas na paano nagkakanya-kanya na eh. No? Iba yung ginagawa ng nanay, iba yung ginagawa ng tatay, iba yung ginagawa ng anak, hindi ganun. Naintindihan po ninyo? Yung isa nagsisimba, yung isa nagbibisikleta, yung isa, yan, nagbibideo, at kung ano yung ginagawa. Hindi siya, nakita nyo, ma-observe natin na ganun nga ang nangyayari. Hindi siya isa. Nung araw po sa pamilya ng mga Hudyo, mga kapatid, pagsamba lahat. Diba? Pagtulong lahat. Kasi ang pamilya, itinuring po yan na isa lang. Kasi siyempre, kaya naman gano'n ang teorya nun, galing naman talaga sa isang katawan lang ang pamilya. Sa tatay at sa nanay, nandun lang yun. Tatay at nanay, ang consideration po niyan, isa lang po yung pamilya. So, pag kumilos ang isa, ang lahat ay kumikilos. Kaya nga nung araw po, ang katulad ng batang ganyan, siya, pag siya ay 1 to 12 years old, nasa ilalim pa siya ng pagtuturo ng magulang. Hindi nga po siya pinagbabasa ng kasulatan kasi hindi pa naman niya lubos na naintindihan ng meaning nito. Kaya nga tayo may Sunday school. Ang trabaho ng Sunday school, i-guide yung mga bata sa laro, sa kanilang, abot ng kanilang isipan. Pero pag nag-13 years old na yan, pwede na silang makaunawa. Kaya nga yan, 13, teen age na po yan, 13, 14, banala nyo, 15, 16, 17, 18, hanggang 19. Yan po yung teenager sign. Pag nag-20 na, iba na. So, ganun po yung una. At makikita natin na kinakailang talagang pailalim ka sa kot. Pag minilabag ang kautusan, ang penalty po niyan, may karapatang penalty po yan. Pag mabigat ang iyong ginawa, pumatay ka, o nagkaroon ka ng immoralidad sa pag-asawa, ang nagiging parusa po niya kamatayan. So, ganun po yan. May bata, halimbawa, bagong panganak ka, may batas din na susundin mo bago ka maging malinis. Yung pala, pag nanganganak ang isang babae mo time na yun, 7 days siya marumi, o 6 days siya marumi, o the 7th day lang siya lilinis, o 7 days siya lilinis. Kaya nga ang Panginoon sa Kristo, naihandog, bakit ay on the 8th day. Tsaka lang siya na binyagan. Kasi ganun talaga ang batas mo. Ibig sabihin, maging ang Panginoon sa Kristo ay napapailalim sa existing na law. Ngayon po mga kapatid. At itong binabanggit dito sa kasalukuyan, wala po ito sa ilalim ng kautusan. Kasi sa kautusan, pag nagkamali ka, nagkulang ka, may kapat itong kaparusahan. Maliwanag po yan ha, may katapat po itong kaparusahan. Ang mabigat nga lang, makikita natin, kahit na may batas ang Panginoong Diyos, hindi ito perfectly nasusunod. So marami ang natitiwalag, marami ang namamatay, marami ang napapabayaan ng kanilang buhay at pananampalataya. So, makikita natin na perfecto ba ang kautusan? Sa isang tingin, opo. Pero doon sa gagawa, hindi po niya kaya itong ganapin. Kaya nga, nagkaroon ng parang pagbabago rito mga kapatid. Sa New Testament, kaya nga po yan new, na hindi na, kung hindi na sila pailalim sa kautusan. Pero dangerous. Pag wala pong kautusan, wala namang pong gabay na mangyayari. Parang batas din po yan sa atin sa bansang Pilipinas. Kung ito ay hindi ng batas, ano mangyayari sa atin? Chaos, magkakaroon po ng katuluhan. Kasi ang mangyayari kung anong gusto niyang gawin niya kasi wala namang pumipigil dito o wala namang sisita rito para ito ay gawin. Naintindihan po rin yun. So, nagkaroon po ng babago. Anong pagbabago? Paano mapapawala tayo sa ilalim ng kautusan? Pwede lang yan, ayon dito, sa pamamagitan ng buhay spiritual. Ito ngayon ang cover ng New Testament. Ang tanong, paano ang transition from Old Testament to the New Testament? At pakita natin dito, babasahin ko lang,
Sabi ko nga sa inyo, mahirap unawain ang aklat ng Roma. Sabi rito, kaya nga daw hindi na tayo hahatulan, maparusahan. May posibilidad na ano man ang ginawa mo kasalanan nung araw, may posibilidad na hindi ka na maparusahan. Kung tutusin, pag tinignan mo yan, bakit ganun? Hindi ba pag lumabag ka sa kautusan, dapat kang parusahan. Lalo tigit yung 10 utos na basic, mabigat yun. Yung 1 to 4, pagsamba sa Panginoong Diyos, at yung 5 to 10, ay pag-ibig mo sa kapwa. Yun lang naman ang inaano. Yung ibang mga laws doon, ay detalye na lang nung 10 yun. Naintindihan po ninyo. Ganun po yan. Paano ko maaalis doon? Yun yung guide ng Panginoong Diyos para makapamuhay ng ayon sa kanyang pagkakalika sa iyo. Yan. So doon, sabi, may pag-asa palang hindi na hatulang maparusahan. Sa pamamagitan ng ano? Sabi rin dito, pag nakipag-isa ka kay Kristo. Now, ano ang pagkakaintindi niyo sa salitang ito? Makikipag-isa ka sa Panginoon sa Kristo. Well, on the New Testament, at itong palagi natin narinig, ay tanggapin mo ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Yun ang sinasabi. Ano raw ang gagawin? Magsisisi, magpapabautismo, tapos mamumuhay. Okay, yun yung proseso. Naiintindihan ko po yun. Pero marami ang hindi nakakalam bakit kinakailangan mong gawin yun. Bakit kinakailangan mong magsisi? Bakit kinakailangan mong magpabautismo? Bakit kinakailangan mo yun? Kalooban ka ng Espiritu Santo. Yung ngayon ang hindi naiintindihan. Sino sa inyo gusto mong paliwanag? Paano nangyari yun? Ganun nga ba yung kasimple na pagsisisi? Bakit hindi ka paulit-ulit na nagsisisi? Paulit-ulit pa rin nagkakasama. Tayo ba ilan na beses ng bautismo na nandun tayo. Bautismo sa ganito. Pumunta rin sa ganito. Bautismo na naman. Pumunta rin sa swimming pool. Bautismo naman. Bakit ganun? Tapos ilang beses ka na nag-seeking ng Holy Spirit. Pwede ba yun? Nag-speaking ka. Meron hindi. Meron naman gift ng Holy Spirit. Kailangan gawin nyo. Yun yung nakagawian natin. Wala pong problema sa lahat ng yun. Ang nabimiss lang doon, yung unang bahagi na tinatawag. Kahapon, nakikipag-sharing ako sa isa natin dating kapatid. Ang takal na yun. Oo, kilala niyo yun. Hindi ko na banggitin ang pangalan. At sabi niya, marami siya na-share. Sabi niya, di pa, Pastor, magmula kay Adan at Eva. Eva at Adan, parang lang kayo. Magmula raw doon kay Eva at Adan, napunta doon kay Abraham. Sabi ko, tama yung tinatalakay mo. Meron ka lang isang hindi na-mimik na point. Maganda yung sinasabi mo, walang problema. Tama yan. Kailan dapat mong malaman kung ano yung tinatawag na mediation. Kasi ang tawag sa Panginoon, mediator of the New Testament. Yan karamihan ang hindi na i-discuss pagdating sa pananampalataya. Anong kinalaman nun? Well, dito makikita nyo dito, napakaliwanag yung mediation. Number 1, makipag-isa ka sa Panginoon. Anong kinalaman nun? Pag nasagot po natin ito, lilinan na nasa atin lahat ang tunay na pangyayari, ang plano ng Panginoon. Pero nabanggit ko na po yata ito sa mga nakaraan, yung mediation mga kapatid na tinatawag. Bakit siya mediator ng New Testament? Sabi rito, ulitin ko ha, wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan. Paano nangyari yun? Kasi tatanungin kayo, paano nangyari yun? Ng kasalanan at kamatayan. Bakit daw? Sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay. Bunga ng pakikipag-isa ko kay Kristo. Yun eh. Ano, nakipag-isa ka lang sa Panginoon Kristo, ay lumaya ka na, nawala ka na sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan. Sabi rito,
Verse 3, ulitin ko yung ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan. Uy, ginawa ng Diyos, yun yung sinasabi ko, Diyos din na nagbigay ng kautusan, pero hindi kaya ng tao. Bakit nakasulat din? Dahil sa likas na kahinaan ng tao. Likas na kahinaan. That is something in us na ibinigay. Ano yung kahinaan na yun? Well, yung kahinaan na yun, supposedly, hindi dapat gamitin sa paggawa ng kasalanan. Ang kahinaan na yun, supposedly, ay inilagay para magdepende ka sa may likha sa iyo. Tandaan po ninyo yan, ha? Hindi po yung kahinaan natin para gumawa ng kasalanan. Pasensya ka na, nagkasala ako kasi mahina ako. Diba, usually, gano'n? Kaya patawarin mo na. Ang sinasabi ng Panginoon Jesus, dapat ay sinasabi, uy, pasensya ka na, mahina ako kasi dumidepende lang ako sa Panginoon. Pag gano'n ang salita mo, hindi ka magkakamali. Hindi ka magkakasala. Pero pag ang ginawa mo yung first part na sinabi, kasi mahina ako, hindi ko kaya. Tiyak sa kasalanan ka. Bakit ka nangalaw niya? Mahina kasi ako. Yan ang weakness ko. Chicks. Yung sex, yung weakness ko. Eh bakit ka nagnakaw? Yan ang weakness ko. Gold. Kung nakakita ko ng gold, gusto ko kunin yung gold. Yung weakness mo. Naintindihan po ninyo. Yung weakness dapat gagamitin ko para dumipende ka sa Panginoon. Pag nakikita mong mahina ka, hindi mo kaya, anong gagawin mo? Hindi mo gagawin excuse yung kahinaan, kundi gagawin mo yung kahinaan mo, tinudulog mo sa Panginoon. Siya ang magbibigay ng lakas sa iyo. Pag hindi mo kaya, bayaan mo ang Diyos ang gumawa nito. Ngayon, dapat ganoon. Kaya tayo nagkakasala kasi hindi natin kaya, initin. Kaya nga, we have to understand, may kahinaan tayo. And that's a fact na dapat natin unawain. Ulitin ko, ang kahinaan natin hindi ang kinreate para tayo po ay magkasala. Nandyan yan para matuto tayong dumipende sa lakas ng Panginoon. Naintindihan niyo? Pag pinag-aralan ninyo kung gaano kalalim ang pagkakilala ni David, palagi ako napupunan. Psalms chapter 23, awit 23. Makikita mo rin yung kahinaan ni David, kakulangan ni David, pero nandun yung supplication ng Diyos sa kanyang kahinaan, sa kanyang kakulangan. Diba? Anong sabi doon? The Lord is my shepherd. Hindi tayo ang shepherd. I shall not want. Pag tinignan niyo sa translation ng iba, hindi ako magkukulang. Ibig sabihin, that is something na kulang sa atin na ang Diyos lang ang pwedeng mag-supply. Even though I walk through the valley of the shadow of death, anong ibig sabihin doon? Dadaan ka sa panganib. At hindi mo kaya yung labanan. Kasi yung pag nagpapasal, mayroon silang dinadaanan tinatag na valley of the shadow of death. Pag dumaan ka rin may bangin, may bangis na hayop. Alam ng tupa na hindi nila kayang protektahan ang sarili nila. Pero nagtitiwala kasi may pastor sila. Matapang ba? Malakas pa mga tupa? Hindi po. Sinong malakas? Yung shepherd. Bakit alam nito ni Haring David? Sapagkat minsan na siyang nagkasala sa Panginoon. Diba nagkasala siya kay Bathsheba? Nangalun niya siya. Doon niya na-realize ay hindi ko kaya ito. Kaya sabi niya, Lord, wala na akong point of power. Pero pinalanawan sa kanya ng Panginoon. May paraan pa para makaiwas kayo. Sa ngayon, ang parang ito ay nasa New Testament, makipag-isa ka sa Panginoon sa Kristo. Amen, ha? Hindi mo lang magiging Panginoon siya, hindi mo lang siya magiging tagapagligtas, kinakailangan you are in complete unity sa Kanya. Bakit ganon? Katulad ng pastor na gumagaway sa kanyang tupa. Ganun kasi ang relationship niya.
Hindi ka pwedeng bumiwalay sa pastor. Naintindihan po ninyo ang ibig kong puto. Kung tayo ay tinuturing natin tupang ating sarili, wala kang karapatan sa iyong sarili. Ang may karapatan sa iyo, yung pastor. Sapagkat siya nakakalam kung saan ang alin. The way, the truth, kung alin ang katotohanan, at ang tunay mong buhay sa Kanya. Dahil siya nakakalam kung kailang kakakatayin, kung kailang katatanggalan lang ng balahibo at gagamitin. Sana maliwanag po niya sa inyo na balik tayo ro. Hindi natin ito kayang gawin. Sino lang ang may kayang gawin ito? Ang Panginoon Diyos lang. Matandaan natin. Wala pong may ibang kayang gumawa nito sa ating buhay, kundi ang Panginoon Diyos lang. At siya po ang gumawa ng paraan. At anong ginawa niya? Kung ang may hina ay makikipag-isa sa Panginoon sa Kristo, yun lang po ang tanging solusyon. Ang tawag po natin dyan ay mediation. Ano yung mediation? Dapat sa nagkasala siyang mamatay. Amen? But this time, sa pamamagitan ng mediation, may aako sa kasalanan. Merong makikipag-usap para makipagkasundo. Naintindihan po ninyo? Na, basically, alam ko ito kasi ito ngayon ang naging trabaho. Nagtataka ba't ako nilagay ng Panginoon po sa barangay? Ang trabaho lang namin yun is to mediate. Pag may nag-away na dalawa, kung may kasalanan yung isa, ang trabaho namin not to judge, iba po yung judgment ako. Ang judgment, sasabihin ko sinong mali at tama. Ang mediation po, walang pwedeng sabihan na tama o mali siya. Ang tanong namin, saan po kayo magkakasundo? Yun lang. Pag sinabi ko kasing gano'n, yung, halimbawa, siya nagkasala, may option siya, humingi ng tawad. Baka sakali, pag hihingi ng tawad sa pinagkasalanan, ay mag-agree, ay tapos ang kaso. Yun po ang may. Ganun din po dito. Imbis na tayo po ang mamatay, why yung kanyang bugtong na anak ang siya mamatay sa krus? Tama? Siya mamatay sa krus. Imbis na ikaw maghirap, siya ang maghirap. At tandaan niyo ito, hindi ito ginawa ng sapilitan, ito ay ayon sa plano ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, matutunan ninyo mga Hudyo ng araw, hindi nila maintindihan yung nangyayari kasi wala po yung sa ilalim ng kautusan. Mediation, wala po sa kautusan. Ang meron sa kautusan, judgment. Amen? Tandaan ninyo, whether in the Old, in the New Testament, ang sabi ng Biblia, lahat tayo dadaan sa hukuman ng Panginoon. Lahat tayo hukuman. Bakit? Lahat tayo nagkasala, so lahat tayo hukuman. Ang maganda lang sa New Testament, sa pananampalataya, nagpalabas ng mediation. Pwede kang mamili. Pumasok ka sa judgment, o pumasok ka sa mediation. Ano yung mediation? Makikipag-isa ka yung sa mediation. Kasi siya ang aako ng lahat ng iyong pagkakamali. Pag inako niya yun, lahat ng pagkakamali mo mabubura. At pag ikaw ay nawala na ng kasalanan, wala ka ng judgment sa ating Panginoon Diyos. O alin ang gusto niyo? Ang pananampalataya ay tsansa na makapagbalik loob tayo sa Panginoon Diyos. Wala na kayong makikitang ibang proseso na ginawa ang Panginoon Diyos para makabalik sa Kanya. At ang prosesong ito, kinuha po ng gobyerno. Kinuha po ng gobyerno. Kasi nakita nila, kung ang Diyos, ginamit yan, nakatulong ng malaki, pag in-apply mo ito sa tao, malaki po ang nagiging epekto at magandang epekto nito. Sa kasalukuyan, ganito kayo mga. Bakit pumasok ang mediation kahit sa gobyerno? Unang-una, pag ikaw ay nag-abogado, gagastusan ka. Taon po ang bibilangin. Meron po tayong tinatawag na municipal court,
Pag hindi na kayo tataas yan sa regional trial court, pagtapos sa regional trial court, hindi pa puro natatapos. Papasok po yan sa tawag doon, Supreme Court. Pag nagano na Supreme Court, pwede ka pang umapila, Court of Appeals. Ako bihira eh. Bago ka matapos, patay na kayo lahat. Ang tagal yan. Alam mo pag-usapan niya ay lupa, ay wala na. Sa criminal case, tingnan ninyo po mga kapatid. Halimbawa, nakapatay yung isang tao, hindi siya basta-basta pwedeng hatulan kagad na guilty o kukuha din siya ng abogado niya. At ikaw naman, na naaragabyado, na napatay mo yung kamag-anak mo, kukuha ka rin, magtatalo kayo doon mga kapatid. Naintindihan ninyo? Now, kung ang penalty ng ginawa niya ay death penalty, wala siyang magawa, napatunayan na siya nagkasala, death penalty. Pero kung ang isang side ay makikipag-mediate, patatawarin niya yung bumababa po yung hassle. Pero hindi pa rin siya naalis po. Ganyan po. Kaya nawala pati yung death penalty kasi nakita nila na walang mangyayari kapag papatayin mo yun. Hindi siya magkakaroon ng pagkakataong magbago. Saan nila kinuha mga ganong idea? Siyempre ako naman naniniwala sa salita ng Panginoon Diyos. Kaya nga, ang sa gobyerno sa ngayon, whether it's barangay, national government, nakapaloob na po yung tinatawag natin faith-based na administration. Na bago magkahatulan, kahit gaano ka, dadaanin muna sa pakikipag-usap may mediator muna. Kasi baka sakaling din pala ay magkakaroon ng kaisa, may iwasan. Saan ang galing yun? Dito po nang galing. Sino muna nag-design? Ang Panginoon Diyos. Para hindi ka mahatulan, bibigyan ka ng pagkakataon, magsisi, ibig sabihin mag-change of mind. Amen? Tanggapin mo ang Panginoon sa Kristo. Now, dapat tanggap mo sa Panginoon sa Kristo, ang ibig sabihin nun, hindi na ikaw ang masusunod, kundi yung mediator mo. Kasi may usapan kayo ng sino mang nagpag-isa kay Kristo ay ano na, isa ng tama po. Yun po ang experience. Siya ka ng bagong nilalang. Yung dati mo wala na, isa ka ng ganang bago. Pag bagong nilalang ka, meron ka ng bagong isip, bagong spirit, bagong pagkatao. Kaya makikita natin, sino man nagpag-isa kay Kristo ka ng bagong yan, nagbabagong lahat. Amen. Ang tawag po natin sa lahat ng pinag-usapan natin ay mabuting balita. Yun po ang talagang mabuti. Evangelism, galing sa salitang you, good, and angelo is announcement. Good announcement, ang ibig sabihin, meron ng ginawang remedyo ang Panginoong Diyos para mawala tayo sa pagkakasala. Tuloy natin ang pagbasa. Meron kayong tanong, habang ano? Okay. Ginawa niya ang lahat ng ito upang ang hinihingi ng kautusan ay maisa katuparan sa atin na mabuhay ayon sa Espiritu at ayon sa lahat. Now, pag ikaw ay nasa Panginoon sa Kristo na, masusunod mo na ang lahat ng sinasabi na kautusan. Anong ibig sabihin? Hindi ka na magkakasala. Kahit sabihin ng kautusan, huwag kang papatay, hindi ka na makakapatay. Wala na yun. Hindi ka na magnanakaw, wala nang epekto yun. Diyan pa rin yung kautusan, pero wala na itong epekto sa iyo. Nasusunod mo na ngayon. Paano mo nasunod? Kasi hindi na ikaw ang namumuhay sa sarili mo, kundi si Kristo nananahan sa akin. Diba Galatians 2:20, sabi doon, I am crucified with Christ. Yun, nakipag-isa na siya. Nevertheless, I live. Ako'y kasamang napako ni Kristo, pero ako'y nabubuhay pa rin. Pero nabubuhay ako ngayon, hindi na sa aking sarili, kundi si Kristo nananahan sa akin. Galatians 2:20 na makaliwan natin. Kasi lang. Kung mabubuhay ka pa rin sa sarili mo, wala pong epekto ang ano mang gagawin mo. Pero kung si Kristo ang mabubuhay, instead of you, matutupad mo ang lahat ng hinihingi ng ating Panginoong Diyos. Amen. Okay. Tuloy ko lang ang basa.
Sapagkat ang namumuhay ayon sa laman, verse 5, ay naumaling sa mga bagay ukol sa laman. Amen. Ngunit ang nabubuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa bagay na espiritual. That's very basic, mga kapatid. Tandaan nyo, kapag kayo, o ang sino man, ang ginagawa niya ay kasalanan. Pag sinabi na bumuhay ayon sa laman, nagkakasala po yun. Hindi, wala po ang Diyos dyan. Very basic po yun. Kahit sabihin mo pang, ay ako yung speaking in tongues, tinanggap ko gano'n. Pero ang ginagawa niya ay gano'n, wala po yun. Kasi ebidensya po ang tinitingnan natin. Resulta ang tinitingnan natin. Kahit sabihin mo wala kang TV, pagtingin doon sa plaka, di ba, in-x-ray ka, pagtingin doon sa x-ray, ano wala kang TV, ayan o. Tatlo TV mo, isang 40 inches, isang 63, isang, ay, wala kang lusot eh. Amen? Okay. Tingnan na lang natin ang buhay sa sanlibutan. Ang dami nating kapitbahay. Amen? Dami nating nakakasaluma. Lahat sila pwede magsabing kami sa Diyos. Pero hindi sila makapagpatunay na sila sa Diyos dahil sa kanilang ginagawa. Sabi ng manginginom, sa Diyos ako. Lasing na. Sabi ng marites, sa Diyos ako. Kaya dami na naimarites.